Mapagpalang araw guys, another video naman tayo o content about na naman sa Nissan Sentra na kanyang timing mechanism. Yung kanyang valve train mechanism na timing, and then yung mga pointers ng kanyang timing mark, especially sa kanyang exhaust camshaft tsaka sa kanyang intake camshaft. Okay, so mahalaga makuha nyo yung yari o pagkakalagay-lagay ng bawat parts. Okay, so bago tayo magsimula guys, shout out muna ako sa lahat ng ating mga commentators, sa lahat ng mga nagtatanong, sa lahat ng mga subscriber natin na patuloy yung sumusuporta sa ating YouTube channel, sa Carsling TV. So God bless inyo lahat guys. So okay, let's start, let's do it, pasok! Unang isip na gagawin is basic pointers pa rin. So kailangan mo munang lagyan ng oil yung kanyang buong mechanism sa lalapatan ng overhead dual camshaft cam lube. Okay, so ano ba yung cam lube? Yung may bukol. Okay, tapos nakalapat naman doon sa kanyang hydraulic valve lifter. So makikita nyo guys, pag magtatanggal pala kayo nitong mga overhead dual camshaft, kailangan meron na kayong timing mark na sarili. Kasi pag hindi nyo nalagyan ng timing mark yan, tapos nagkabaliktad, so may posibilidad na hindi siya umandar. Pero sa mga biyasa naman guys, hindi na to kailangan na markingan, kasi sa dulo pa lang ng camshaft makikita mo na yung difference. So pero sa mga baguhan, so shoutout sa inyo lahat at nandito kayo nanonood. So markingan nyo talaga yan guys. Even ako, kahit medyo bihasa na tayo sa ganitong mga larangan, pero hindi pa rin ako talaga talagang bumabalik talaga ako sa basic pointers. Nagmamarking talaga ako. Bakit? Kasi kung hindi ako magmamarking, minsan sa dami natin ng ginagawa, so nakakalimutan natin, mas lalong tumatagal yung ating trabaho. So kailangan meron kang sariling marking para alam mo pag kabit-kabit diretso na. Okay, so yun ang pinaka importanteng bagay na dapat mong matutunan, yung magmamarking ka sarili mo. Okay, although may mga marking man na nailagay na nung una mga nag-open ng engine, pero much better talaga yung ikaw mismo ang maglalagay ng marking para pag once nga halo-halo na yung pesa, alam mo kung saan mo siya ilalagay. So yun po yung dapat nyong tandaan. Okay, so basic pointers ito to guys. Magkukwentuhan lang muna tayo nito sapagkat itong ginagawa namin pag-assemble ng tatawag na valve train mechanism na timing mechanism. Okay, so ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung magiging cost pag once na nagkamali kayo ng lagay ng timing mechanism. Unang-una, hindi na po yan aandar. Pangalawa, ang tagal talaga niyan mag-spark kasi hindi na angko po, hindi na akma yung kanyang setup. Okay, sapagkat may nahuhuli at may nauuna sa kanyang mechanism. Sapagkat dual overhead camshaft po ito, napakahirap po nito i-adjust. At hindi na ito may i-adjust guys pag hindi mo siya bubuksan. So malaking shoutout sa Carsling TV, sa Kling Auto Repair Shop. Ito po pala yung ating shop guys. So ayan guys, malaking sakit sa ulo, sapagkat pag hindi mo talaga nakuha yung tamang mechanism ng timing, hindi talaga inaandar. Mangyayari niyan, mag-o-open ka na naman, magre-retiming ka na naman, which is napakalaking trabaho dahil backlash ka ng harapan o muka mismo ng engine. Okay, tsaka Nissan Sentra po ito, B13. So medyo napakabigat sistemahin yung timing nito dahil mahirap siyang dukutin dahil hindi po siya inline, naka-horizontal po siya sa may harap ng makina. Tsaka ano po ito, tawag niyan vintage car po ito. So medyo maganda siya dahil malakas, mahataw dahil sa kanyang engine mechanism guys. So yun yung mga basic pointers na ginagawa dito. Makikita nyo sa sa video to guys kung paano ko siya nilalagay talaga ng isa-isa po talaga na kailangan hindi talaga magkakabalik-baliktaran. Okay, so sa mga nagtatanong at mga baguhang mekaniko at nagbabalak lang mag-mekaniko, so kailangan ingat po kayo sa paglalagay ng bawat pyesa. Dahil pag nagkamali po kayo, sigurado na talagang masisira yung buong valve train mechanism niyan. Okay, so yan po yung mga basic pointers na ituturo natin. So sa Sentra naman po, magkakabit po kayo nito. Kailangan unang-una nyo muna ikakabit yung pinaka idler sprocket, which is nasa gitna po yan. Hindi ko lang na videoan sa inyo, pero makikita nyo po ba ng ilalim yan sa sentro, yung nag-iisang gear trap na yun guys. Yun po yung una nyo ikakabit. After that, kakabit nyo ng chain, and then dire-diretso na po kayo sa kanyang mechanism yung overhead dual camshaft hanggang sa kanyang sprocket at sa kanyang camshaft bolt na main bolt. Okay, so yun po yung mga basic pointers para makuha nyo yung mga
sistema ng pagkakabirada guys. And then una niyang ikakabit guys is yung sabi ko nga kanina, yung kanyang pinaka-sentro ng kanyang idler sprocket timing. Okay, sapagkat hindi mo maikakabit yung tatawag na overhead dual camshaft na gear kung hindi mo ikakabit mo na mismo yung pinaka-idler niya. So which is yung sa crankshaft and then doon mismo sa may kanyang idler timing gear. Okay, so pag nakabit mo na yun guys, doon ka na magkakaroon ng timing. So dire-diretso na hanggang sa dual overhead camshaft na kanyang sprocket. So meron ka ng sariling timing na magiging guide mo. So yun po yung pagkakayari-yari, pagka step by step na basic pointers kung paano mo siya titirahin. So watch nyo lang guys, hindi ko man lang matutukan ng video sapagkat ang video po ito hindi ako, yung kaibigan yung kasama ko, kaya konting explanation ako nito and then konting sound effect lang tayo guys. Okay, so mahalaga makuha nyo yung pagkakayari kung paano natin sinet up yung bawat details na ginagawa natin. Mahalaga konting paliwanag, makuha nyo yung dapat yung gawin. Okay, so yan, makikita nyo pag maglalagay na kayo ng final is yung tatawag na hydraulic tensioner tooser. So kailangan nyo munang lagyan ng oil yan guys, kapag yan ang bibigay ng pressure mismo doon sa kadena or sa kanyang timing chain. So before nyo ilagay, kailangan may fluid na po siya daan para meron na siyang laman, maitulak niya na. So yan po yung makikita nyo, ginawa natin yung mga timing mark. Unahin mo muna yung idler sprocket gear niya sa loob bago mo ikakabit yung kanyang mechanism, yung kanyang timing chain mula sa journal hanggang doon sa kanyang idler. Yan po nasa gitna. Okay po, bago nyo ikakabit yung pinakataas na yung kanyang overhead dual camshaft. So makikita nyo yung mga timing mechanism guys is tapat-tapat talaga yan. So yun po yung pinaka the best way para makita nyo yung pagkakayari ng bawat isa. Okay, so sige, salamat. Shoutout sa inyo lahat, sa ating mga OFW, sa ating mga baguhang mekaniko, mga bagitang mekaniko at sige.